nag-post po mga kababayan itong si Unofficial PBBM News. Hindi lamang po ito yung nag-post, kung hindi, pati yung mga malalaking pages mga kababayan na di umano. Ito daw breaking news. NBI, Meta has, ayon daw po sa NBI, Meta has confirmed DDS Group using 100,000 mga kababayan fake trolls to destabilize the government mga kababayan. Ibig sabihin, ito daw pong kampo ni Digonggong gumagamit ng 100,000 na fake trolls o mga fake account mga kababayan para magmukhang malakas sa social media at para i-destabilize po ang ating gobyerno. Kaya kung mapapansin ninyo, pagka pinag-uusapan yung mga mahalagang issue dito po sa ating bansa, lalo na yung mga nagawang magaganda ng administrasyon ni PBBM, mapapansin nyo puro haha-react. Pero kapag binuksan nyo yung mga profile, mga ganito mga kababayan, yung mga lumalabas, mga dami account. Kaya naman pala ganun kadami mga kababayan sa social media, yung mga DD-shit, dahil nga mga kababayan, may inaalagaan daw di umano. Ayon po dito sa nakita nating balita, may inaalagaan daw di umano na 100,000 or higit pa na mga fake trolls account. Ito daw pong kampo ni Digonggong. O ayan maliwanag sinasabi dito. Sabi pa dito mga kababayan, akala ng mga totoong DDS na taga-suporta, marami sila. Makikita mo na may rally, makikita mo sa mga rally nila sa kalsada, nakakailang rally sila, di pa rin nadadagdagan. Base sa mga accounts na nakita sa social media, halos 70 to 80% puro troll ang accounts ng Duterte supporters, puro mga hindi tunay na tao. Yan po mga kababayan, mismong nanggaling daw po sa NBI yan at kinumpirma daw po yan di umano ng Meta na may 100,000 fake trolls account na inaalagaan ito pong kampo ni Digonggong. Kaya hindi na rin nakakapagtaka mga kababayan kung bakit lumalaki ng lumalaki ang problema nung ibang mga kaalyado ni Digonggong. Kaya sila na ang nagpipresenta at nagsasalita ng kung ano-ano na pagkampi sa grupo o sa partido o sa mga kaalyado ni Digonggong kahit mali na. Bakit natin nasabi? Tulad mga kababayan, nito pong napakalaking problema na posibleng kaharapin di umano ni Jemmy Bondoc dahil po sa kanyang naging post. Dahil kung babasahin po natin ito nakita nating balita, galing po sa Abante Tonight. Ayon po dito mga kababayan, Republic of Mindanao, iniumang ng kaalyado ni Digong. Kung titingnan nyo yung post po ni Jemmy Bondoc na Republic of Mindanao coming soon or nalalapit na, yan po mga kababayan ay may malalim na kahulugan. Either na may gagawin po sila or hinihikayat nila na mag-aklas yung mga kababayan po nating mga taga Mindanao para ihiwalay ang Mindanao mga kababayan sa mga lugar dito po sa Pilipinas. So ngayon sabi po dito, Republic of Mindanao, iniumang ng kaalyado ni Digong. Ipinahiwatig ng kilalang kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte or Digong Duterte ang paglakas ng Mindanao sa Pilipinas upang maging ganap na bansa. Sa isang Facebook post noong Biyernes, Nobyembre 28, binanggit ni singer, songwriter at dating senatorial aspirant, Attorney Jemmy Bondoc, ang umano'y nalalapit na pagtatatag ng Republic of Mindanao. Republic of Mindanao coming soon mga kababayan, yan po yung sabi nito pong si Jemmy Bondoc. Sabi pa dito mga kababayan, ito pa daw. Ipinost ito ng abogado matapos ibasura ng International Criminal Court, ICC, ang petisyon sa interim release ni dating Pangulong Duterte na nakakulong sa The Hague, Netherlands, simula pa noong Marso dahil sa kasong crimes against humanity, bunsod ng mga nangyaring pagpapatumba sa madugong pakikipaglaban nila sa ipinagbabawal na bato ng kanyang administrasyon. Noong Oktubre ay nabuhay ang usaping Mindanao Succession matapos banggitin ni Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barsaga na parang Singapore umano ang naturang isla kung hindi dahil sa mga kurakot na politiko sa Metro Manila. Mindanao could be like Singapore if was not for the corrupt politician in the NCR. Ani po nitong si Barsaga mga kababayan. Ngayon, eto pa. Sabi pa dito,
Nagbabala naman si Attorney Jesus eto pong si Attorney Jesus Falsis na maaaring makasuhan si Bondok sa pagsusulong ng succession ng Mindanao, mga kababayan. Pakitawag ang PNP at DOJ. Pakisabi, merong inciting to or conspiracy to commit sedition o rebellion diin pa ni Falsis. Alam naman natin, mga kababayan, kung titingnan nyo, ewan ko lang ha, kung titingnan nyo, di ba sinasabi abogado daw etong si Jamie Bondok. Hindi niya ba alam na yung kanya mga pinagsasasabi, mga kababayan, posibleng pumasok sa inciting or makakumit, mga kababayan, ng pagsusulong ng sedisyon o rebellion? Kaya ako, hindi na rin ako magtataka kung isang araw may matinding kakaharapin na problema eto pong si Jamie Bondok. Kasi nga, eto nga po yung sinasabi ko sa inyo. Dahil nga nabuking yung 100,000 na inaalagaan po nilang troll sa social media, sila na po yung nagsasalita, mga kababayan, para po kay Digonggong. Sila na po yung naglalabas ng mga peking balita o nanghihikayat ng kaguluhan laban po sa administrasyon ni PBBM. Yan po ba ay tama? Lalo na at abogado, ito pong si Jamie Bondok, mga kababayan. So ngayon, sabi pa dito, idinagdag pa nito na maaaring matanggalan ng lisensya si Bondok dahil sa pagsusulong ng succession laban sa konstitusyon. Paki-carbon copy sa email ang Supreme Court dahil abogado po yan. Yes, abogado yan. Hindi lang halata. Abogado pero natatawag for the dismemberment of the territorial integrity and unity of the Philippine Republic. Hirit pa ni Falsis. Nanumpa pa yan to uphold and defend the Constitution. Article 1 of which state the national territory which includes Mindanao, mga kababayan. Yan ba ay hindi alam ni Jamie Bondok, lalo na't abogado po siya? Kaya, mga kababayan, kung tutuusin, hindi lamang naman po si Jamie Bondok yung parang nananawagan, mga kababayan, ng rebellion o sedisyon o civil war. Kung hindi, pati po di umano etong kaalyado ni Digonggong na si Greco Belhica, na kung saan, mga kababayan, may mga sinasabi pa na kung ano-ano. Dahil kung titingnan po natin itong post galing po sa Alab Magdiwang, sabi po dito, mga kababayan, kung makikita nyo, ito yung mga panakot nila. Yan, magkaka-civil war tayo. Magkakaanuhan daw, mga kababayan, magkakatumbahan daw, ika nga. Yan po yung sinasabi dyan ni Greco Belhica. Siguro ang tinutukoy nila dito kapag ka daw hindi na ibalik ng Pilipinas etong si Digonggong, mga kababayan, ang panakot po nila magkakaroon daw ng civil war dito po sa ating bansa, magkakagulo daw po. Sa madalit salita, parang ang dating, kung babasahin nyo po ito, ay nanghihikayat ng kaguluhan, ito pong sina Greco Belhica. Diba, mga kababayan? Parang nanghihikayat pa ng kaguluhan. Tapos ito naman yung kay Jamie Bondok, Republic of Mindanao coming soon. So ngayon, sabi po nung nag-post, dito po sa Alab Magdiwang, ikinikredit po natin sa kanya yan, eto, from Marcos resign to mag-civil war tayo. At secession of Mindanao, grabe, ibang klaseng pagkadesperado ito. At sino pa ba ang pasimuno? Yung mga talunan sa senatorial election na sina Greco Belhica at Jamie Bondok, na obvious na naghahanap lang ng relevance at power, mga kababayan. Sabi pa dito, hindi nila mabudol ang taong bayan sa drama nila na iparesign si PBBM para maupo si Sara Duterte. Kaya ngayon, level up ang kaguluhan na gustong ihasik, mga kababayan. Ito nga yung tinutukoy ni Pebbles Cunanan. Kung makikita nyo, di ba may tinutukoy etong si Pebbles Cunanan na kung saan talagang hindi nga tumitigil. Ito pong kampo ni Sara Duterte, mga kababayan, para po talagang mapatalsik, i-stress ang presidente para mapilitan pong iwanan yung pwesto para makaupo na etong si Sara Duterte sa lalo't madaling panahon. Kasi sa totoo lang, mga kababayan, kung dadaanin po kasi nila sa panghihikayat sa mga kababayan Pilipino po natin, hindi naman po kasi nila mabudol ang taong bayan. Kaya ang ginagawa nila, talagang ginagamit nila itong mga panakot nila na magkaka-civil war,
Ito po mga panakot nila na Republic of Mindanao coming soon. Yan po yung mga bagong pakulo nila para nang sa ganun makakuha sila ng simpatsya sa mga kababayang Pilipino po natin. Ang problema, hindi nga nila mauto-uto ang taong bayan. Kaya po yung mga paninira nila, mga pananakot nila o panghihikayat nila ng kaguluhan, pa-level up na po ng pa-level up. So sabi pa dito, civil war daw. Secession ng Mindanao daw. Mga hirit na parang gusto nilang sunugin ang buong bahay dahil hindi sila pinapasok sa pinto. This dangerous, irresponsible, and outright reckless. Yan po yung sabi dito. Ganito na ba kababaw ang respeto nila sa bansa? Porket hindi sila nanalo at hindi nasunod ang gusto nila. Guguluhin na lang natin ang Pilipinas para lang may tahasang makasiksik sa kapangyarihan. Politics should never be about the tantrums of failed politician craving attention, mga kababayan. Kasi kung titingnan po natin, ito pong ginagawa nilang ito, gusto nila isiksik kay Sara Duterte or etong si Sara Duterte sa mas mataas na kapangyarihan na hawak po ni PBBM. Kaya nga gagawa sila ng iba't ibang klase ng paraan para po patalsikin ng presidente. Ang problema, hindi naman sila nagtatagumpay. Kasi nga, sino ba naman ang mga utu-utong mamamayang Pilipino na maniniwala sa mga sinasabi po ng mga ito? Alam naman natin na itong si Greco Bellica nung panahon na nasa kapangyarihan yan, wala naman pong halos nagawa yan. Puro angas lang. Ito namang si Jamie Bondoc, mga kababayan, isang talo ng politician, ito totoo naman. Diba? Ito totoo naman, sinasabi lang natin yung totoo. Hindi po ito libelos. Real talk lang, mga kababayan. Isang talunan na sumubok na maging senador, ngayon nagpapapansin sa mamamayang Pilipino at kung ano-ano mga pinagsasasabi. Diba? So ngayon, sabi pa dito, basahin pa natin. At ang pinakadelikado sa lahat, sinusubukan nilang gawing normal ang pagtulak sa gulo, takot at pagkawatak-watak ng bansa. Hindi ito patriotism, hindi ito leadership. Ito ay desperasyon at dapat kasuhan ng mga ito ng otoridad bago pa mapaniwala ang kanilang mga panatikong cult members. Yan po yung sabi dito, mga kababayan. Kasi kung akong tatanungin, dapat talaga sampahan ng kaso. Ito po mga ito kasi nag-ahasik na po ito ng kaguluhan at nanghihikayat na, mga kababayan, ng kaguluhan sa publiko. Diba? Maliwanag naman na itong sinasabi ni Greco Bellica, pagbabanta po yan na magkakaroon daw ng civil war. Magkakaroon daw po tayo ng civil war at magkakamatayan daw po, yun yung sabi niya dito. Diba? Tapos sabay sabi naman ni Jamie Bondoc, Republic of Mindanao coming soon. So ano po yung gusto po nilang ipahiwatig? Diba gusto nilang manghikayat ng kaguluhan, paniwalain ng taong bayan at samahan sila ng manggulo labanan ng gobyerno. Kaya dapat talaga papanagutin po itong mga ito at talagang kailangan na maipakulong itong mga ito. Kasi tahasan po yung kanilang panghihikayat ng kaguluhan sa taong bayan para suwagin, kalabanin ang gobyerno. Isa pa ito, mga kababayan. Tingnan nyo isa pa ito. Pakinggan nyo mabuti yung sinabi dito, mensahe daw ni Digonggong mensahe daw po ni Digonggong para daw po sa PNP at AFP ayon po kay Pulong Duterte. Pakinggan nyo Kumusta naman si tatay ko? Sa karon? Nasa message for the Philippine military and for the Philippine National Police. Save the Republic of the Philippines. Maawa raw kayo sa bayan natin. Yes. Yun lang po. Yes, true. Halos iisa lang, mga kababayan, yung yung sentimiento nila, no? Diga? Halos iisa lang, mga kababayan, yung sentimiento po ng mga ito. Ayaw talaga tumigil. Diba? Kaya kung titingnan nyo, mga kababayan, para sa akin, alam naman natin kung sino ang posible na mga nasa sa likod po. Alam nyo naman kung sino ang posibleng nasa sa likod, mga kababayan, nito pong mga posible na kaguluhan na nangyayari po dito po sa ating bansa. Alam nyo din, mga kababayan, kung sino po yung makikinabang kung sakali na mapatalsik po nila sa pwesto, ito pong presidente. Alam naman natin na si Sara Duterte, kapakinabangan niya yan. Dahil siya po ang susunod, mga kababayan, na papalit kay PBBM kung sakali na mapatalsik po nila ang presidente sa pwesto. Kaya yan po mga panawagan na yan na
Republic of Mindanao coming soon, magkakaroon ng civil war, tapos etong panawagan daw, mensahe daw ni Gonggong sa PNP at AFP, alam naman natin na yan po talaga ang plano nila to destabilize, para i-destabilize ang gobyerno ni PBBM, mga kababayan. Paano po nila i-destabilize yung gobyerno na handang papanagutin lahat ng magnanakaw? Diba? Handang habulin lahat ng nagnakaw ng pera ng mamamayang Pilipino. At lalo na ngayon, nasa momentum pa, mga kababayan, na hinahabol ng gobyerno ni PBBM yung mga kurap, tapos papatalsikin nila yung isang taong nagpasimula na paimbestigahan yung mga kurap na opisyales. Diba? Hindi matatanggap ng taong bayan yan. At mas lalong hindi gugustuhin ng taong bayan na alisin si PBBM sa panahong ito ngayon na pinapapanagot niya, pinagbabayad niya yung mga kurap na politiko. Kaya nga, mga kababayan, sa totoo lang, kaya siguro gustong-gusto po nila na iupo etong si Sara Duterte sa pwesto, mga kababayan, kasi marami po silang isasalba. Marami silang ililigtas, mga kababayan, na mga kurap na politician. Yan po yung nakikita ko dyan in my personal opinion. So ngayon, maniniwala ba tayo sa sinasabi ng mga ito, mga kababayan? Maniniwala ba kayo na si Digong ay makakapagsalita pa ng ganyan? Yan gawa-gawa na lamang, mga kababayan, ni Pulong Duterte at nung mga kaalyado nila na nasa sa likod po nila. So kayo, kung kayong tatanungin, mga kababayan, ano pa masasabi ninyo? Hingil po dito kina Jamie Bondok na dapat ba, mga kababayan, sa inyong palagay, dapat ba na itong mga ito papanagutin? Kasi yung mga mensahe po nila talagang maliwanag na nanghihikayat po sila ng kaguluhan dito po sa ating bansa. Hinihikayat nila yung mga kababayang Pilipino po natin na mag-aklas at labanan po ang gobyerno. Sa inyong palagay, dapat ba panagutin yung mga yan? So comment below na lamang po, mga kababayan, kung ano po ang masasabi nyo po hingil po sa balita na yan.